So, bale, ito na yung ating charging station na natapos na natin siya. Mga ka-DIY, bali tuturo ko sa inyo kung paano yung wiring connection ng ating charging station. Pag bumili kayo mga ka-DIY, yung Allen timer na ito, set na po yan mga ka-DIY. May mga kasama na siyang mga wires. Ito po may mga wires niya. So, tanggalin muna natin para makita ninyo. So, ito po yung mga wire na kasama dyan. Tapos, naka-color coding din siya. At iba-iba rin yung size ng kanyang pin. So, kapag halimbawa na-install niyo dyan sa PCB, hindi na kayo malilito kung saan nyo ito isasaksak isa-isa. Tapos, hiwalay po yung ating coin slot. Ayan, hiwalay po yan mga ka-DIY yung coin slot natin. Sa coin slot naman, kasama naman itong wires niya. Yan na yung kasama dyan. Tapos, iba rin yung ating charging. Bali, separate din po ito na nabibili mga ka-DIY. Ayan. Tapos, ito po yung coin slot niya ay nakadepende po sa inyo kung ano yung bibili niyo, yung universal na coin slot or 5 piso or 1 piso. Yan, nakadepende po yan mga ka-DIY. So, balik tayo dito mga ka-DIY sa ating PCB. Yung timer na yan, nakafix po yan dito sa katawan ng PCB. Tapos, meron din siyang slice na pwede mo lang tanggalin. So, matatanggal po yan mga ka-DIY. At ito naman yung wires niya. Yan. So, ganyan po yan. Di po siya nakakabit yan. Itong itim tsaka brown, ito po yung kanyang power supply. Ito po yung para sa kanyang power supply na 12 volts. So, dito po natin isasaksak. Hindi kayo malito niyan mga ka-DIY dahil kahit saan mo dyan isaksak, walang magkakasya dyan. Dito lang talaga yan. Kaya hindi siya kakasya sa ibang pin. Tapos ito naman yung dalawa na to, hindi rin ito magkakasya kahit pagbaliktarin mo silang dalawa. So, may naka-designated po talaga yan na pin para sa kanila. Ayan, lagayan yung green, itim, tsaka brown. Ito naman yung kanyang sa switch. Normally open, saka normally close. Ito yung normally close, yung green. Normally open. Ito yung brown, at ito yung common niya. So, dito siya sa gitna mga ka-DIY. Tapos ito naman, ito yung para sa sensor ng galing sa ating coin slot. So, dito naman yan sa taas. So, same lang po yan mga ka-DIY yung mga nabibili nating coin slot. Hindi po kayo balito dyan. Mayroong dalawa na yung isa spare. Yung ganyan, may spare siya na pwede mo magamit in case na nasira. Yung isang, isang sensor. Yung wiring connection naman ito, malalaman mo po yan kung saan yung normally open kapag tinest mo. So, gagamitin natin dito ay normally open. Yung normally close, kahit putulin na lang natin yan. So, test natin siya. So, test natin gamit yung continuity kung saan yung normally open. Kapag halimbawa na hindi nyo pa alam yung normally open. So, ayan. Brown saka itim. So, ito yung normally open. Itim at saka green. Ayan. So, may narinig kayong tunog. Yan po yung normally close. So, yung normally close, tatanggalin na natin yan mga ka-DIY. Kulay green, di natin magamit yan. So, puputulin na lang yan. So, napakadali lang po yan mga ka-DIY yung pag-wiring nito. Itong brown saka itim, yung medyo malaki, ito yung power supply niya. Diretso lang to sa negative at positive ng ating battery. So, dahil power bank lang yung gagamitin natin ngayon na may output na 12 volts, so ito gagamitin natin. Itong brown, ito yung positive at yung itim ay negative. So, ilagay natin ngayon siya sa ito, dito natin siya ilagay. Ito yung papuntang battery mga ka-DIY. Itim yung negative, brown yung positive. Ito yung sa power ng kanyang PCB.
Ayan, ito naman ay sasaksak natin ito sa ating power bank na 12 volts. Tapos, next naman dyan ay yung dito sa gitna, yung tatlo kanina na pinutulan natin ng green. Itong brown ay magpa-power lang ito. Itong brown na to ay mapunta rin sa positive ng ating battery. Kumbaga naka-parallel lang ito mga kadayway sa positive ng ating battery. Ayan. Ilagay natin dyan sa positive ng battery. Tapos, yung katabi ng brown, ayan, yung katabi ng brown, yung itim na to, ito ay papunta sa ating USB naman. Ito yung pupunta sa USB. Positive ito ng USB mga kadayway. Kulay itim po siya pero sa positive po yan nilalagay. Bale, ito yung output na papunta rito sa, nagagaling dito sa brown. Positive dito yung brown. Tapos ito yung output niya papunta rito sa positive ng ating USB. Yung tapos naman, itong ating sensor. Sa coin slot natin, itong tatlong wire na to na itim, puti at saka pula, ay pagdugtungin nyo lang po yan mga kadayway. Kung ano yung kulay ng sa taas, pagdugtungin nyo lang po yan. Yung pula sa pula, yung puti sa puti at itim ay sa itim lang. So ganun lang siya mga kadayway kadali. So hindi po kayo malito nito mga kadayway dahil napaka-simple lang po siya. Ayan. So ganun lang po yung connection niya mga kadayway. Itong sa coin slot, pumunta lang yan dito. Magka-same lang naman yung kanilang kulay. Ayan. So hindi na kayo malito niyan. So ito sa baba, ulitin ko na lang yung sa baba para mas klaro sa inyo. Yung pinakababa, ayan, brown saka itim. Ito yung power supply. Yung brown ay positive, yung itim ay negative. Nakadirekta ito sa battery. Sa gitna naman yung tatlong wire, pinutol natin yung green. Tapos yung brown, ito yung positive. Nakakunin sa battery. Tapos yung itim, nakatabi ng brown, ay dumiretso sa ating USB. Positive. Tapos yung negative ng ating module, ay kukuha lang tayo at ilalagay sa negative. Bali kukunik lang tayo ng negative dito sa ating USB. Bali magkukunik lang tayo ng negative dyan. Dahil yung positive natin ay meron na. Mag-connect lang tayo ng negative papunta dun sa battery. Connect tayo ng negative. Ayan. So yung setup natin ito mga kadayway ay 12 volts lang po ito. Ayan. So na-connect na natin. Tapos saksak natin ito ngayon sa ating power bank na may 12 volts output. Ayan. So gumana na agad. So, hindi pa yung gagana yung ating USB module kapag hindi mo po siya hinulugan ng coins. Ayan. So, tingnan natin sa likod mga kadayway. Ayan. So, kung nakikita nyo 0, tapos hindi pa umiilaw itong ating USB. So, kapag hinulugan natin ng 5 piso, tatakbo na yung kanyang oras. So, ayan, 5 piso. Yan, so pwede ka na mag-charge dyan. Umiilaw na rin yung ating USB, may kulay blue na siya sa gilid. So, ganyan lang siya kadali mga ka-DIY. Mayroon ka ng charging station. So, sa pag-set naman ng oras, so tuturatin niya sa likod mga ka-DIY. Ayan, ito yung USB natin, yung kulay blue. Paubos na yung oras yan. Okay. So, namatay na yung USB natin dahil naubos na yung oras. So, sa pag-set naman ng oras, kung ilang minutes yung gusto niyo bawat hulog, ay nandito lang po yan sa gilid mga ka-DIY. Ayan. So, andyan, may number po yan, 1 to 8. So, nakadepende lang po sa inyo yan kung saan nyo ilalagay, kung ilang minutes. Ayan, nakadepende po yan sa inyo. So, madali lang naman yan. Iangat nyo lang, may switch on lang isa dyan. Mayroong lang siyang switch on. O, ganun lang yung kadali mga ka-DIY. So, papakita ko na lang din yung kanyang connection. Yung diagram niya na ginawa ko. So, ito po yung kanyang diagram mga ka-DIY.
So, pwede nyo po yung screenshot para mas klaro po sa inyo. Yung naka-dotted line po yan po yung kulay white natin na nanggagaling dito sa ating coin slot. Dahil wala tayong panulat na kulay puti dahil puti na itong ating bond paper. Ito yung USB. So, yan kung napapansin niyo yung itim na nanggaling dito kanina ay pumunta sa positive. Yung negative niya ay diretso lang sa battery. Ito yung ating timer. So, yan. Pa-screenshot na lang mga kadayway para makita nyo yung yung kanyang wiring diagram. So, sana ay may natutunan kayo mga kadayway. So, maraming salamat sa panonood sa aking mga video. At kung umabot ka rito ay sana i-like mo at subscribe ang aking YouTube channel.